Okay, no? So, bali lahat ng lugar talaga, ako'y naniniwalang may kanya-kanyang sariling ganda at uniqueness, no? So, maaaring dito sa White Beach, Puerto Galera, maaaring ito yung tanawin, kukuha na natin, idodokumento natin, no? I-video, i-vlog para makita natin, no, kung maaaring meron ba siyang pinagkaiba sa ibang lugar. Siyempre, Boracay, Bohol, yan, yung tatlo lang muna so far ang masasabi kong pwede natin ipagsama, no? At nang matingnan ho ninyo yung difference. So, pero mas malapit to sa Bohol. Oo. Yung yung settings lang, set up yung mga restaurant sa gilid. Yung hindi siya pang ganun kamahal, unlike sa Boracay na kapag ka hotel talaga na galit sa dagat, gilid sa dagat, talagang 4 star, 5 star, 3 star mamahali, no? So, ito yung hitsura. So, sunset. Tapos ito yung hitsura ng White Sand Beach nila. Maaring nasa mga 2 kilometers lang ang distansya, ang haba. Zoom in natin. So ito yung view, ha. So kahapon kasi ang view na nakuha natin is araw. Naglalakad tayo sa may boulevard or baywalk kung tawagin, o ano ba tawag dito sa tawag ko doon is baywalk, o kasi walking within the bay, di ba, or walkway. So yung mga view, ito lang, bato-bato, buhangin. White beach, ano siya kumatawag, pero hindi siya ganun ka as in pino. Hindi siya fine white sand beach, is like Bohol and Cebu. Bohol and Boracay na Puerto Galera. So mga tourist spots dito, tourist spots, mga turista, sila parang mix, ay ibig sabihin is parang balance. Mas maraming Pilipino nga actually hindi pa mas maraming Pilipino, para konti lang yung mga banyaga, konti lang yung mga foreigners. Unlike sa Boracay, foreigners karamihan. Tapos doon sa Boracay, ang mga namamasyal, most based on my observation, na maaring mali ako. So pawang mostly karamihan talaga mga well prepared, may budget. Kita mo naman sa mga itsura nila, mga damit sa Boracay, So wala kang masyadong makikitang mga locals. Actually wala talaga, wala kang makikitang mga locals na nagbitbit ng mga kaldero, mga pang picnic set para kumain sa dagat, sa Boracay. Pero ang Bohol tsaka to dito, meron silang pagkapareho, meron silang similarities na doon sa may area na yon, kung saan walang mga beach resort, walang mga hotel. Yan, sa unahan na yan, ang mga nagtatambay doon, mga locals, mga taga rito lang. Malalaman mo naman dahil sa yung get up nila, yung damitan, pambahay lang. So mga taga rito lang sila, naliligo. So same with Bohol, may mga nakikita rin tayo sa may Alona Beach Resort na mga pamilya, mga locals. Bit-bit ang kaldero, mga picnic seats, at buong pamilya. So yan yung similar, kaya ako nasabing mas magkalapit si Bohol tsaka to dito, White Sand Beach. Pero dito mas kalmado, meron silang mga water activities, same din sa Boracay and Bohol. Nightlife, marami nito dito, as you can see. Yun ang makikita natin sa inyo, ipapakita ko sa inyo, at yun ang makikita ko ngayon. 4 na araw, wait lang ha, ilang araw ba ako dito? 5 days, di ba, grabe, sana all, maraming oras. Hindi ako mayaman sa pera, pero mayaman ako sa oras, pera usog, purya buyag. Thank you Lord sa blessings, kasi yan naman talaga ang pinaka-precious sa mundo: health, wealth, and time. So ang sunset dito masyadong masyadong basic, simple. Yan, bundok, mountain, tapos nag-sunset. Tapos may mga nag-water activities. So wala kang makikita mga paraw regatta, kundi lang makikita mo dito. Yan, mga ganyan lang, mga tao sa gilid, mga jet ski. Tapos yung kailangan dito nakalagay na
Sandcastle. So, basta ha, kung mamili tayo ng pinakamaganda, siyempre pipili ko talaga Boracay. Pangalawa Bohol, pangatlo to dito, Puerto Princesa. Ano Puerto Princesa? Puerto Galera. Pero siyempre, yan naman ay preference ko lang. Kung mamili lang naman, if I were to choose, I would choose Boracay. Next Bohol, dito pangatlo, Puerto Galera. Pero alam ko may mas maganda pa sa Puerto Galera na mas deserve ang top 3. Pero hindi yun ang ano natin pinaka-agenda. Hindi yung pinaka-purpose natin dito. Kumbaga wala lang. Dahil nga sa diversion lang kasi to, dapat ako magpunta talaga ng Sagada, Banawe. Pero dahil nga sa alam kong hindi ko kakayanin yung lamig noon kasi nga parang nasa freezing point na nga yung lugar. Probinsya ng Mountain Province, tsaka Benguet and Banawe. Kaya pinili ko na Puerto Galera na lang kasi alam ko dagat, mainit yan. Pero ganun nga no, kahit nasa dagat na tayo, mainit, malamig pa rin, maginaw. Lakas ng hangin, hindi makalipad yung drone natin ng mas mataas. Kaya ang ma-offer ko ng mga drone shots dito ay mababa lang. So ito yung view ha, sa gabi. Okay, so tatanungin niyo ako kunyari, no, may magtatanong diyan. Sige, anong beauty, anong assets ni Puerto Galera na maaaring wala kay Boracay and Bohol? Una, mas mura dito yung accommodation. Pangalawa, mas province feels. Pagka dito dagat, pagka tawid mo sa likod, kalsada na, may mga talipapa, convenience store, mga tindahan. So local communities ang lugar. Tapos yan sa Bohol kasi paglabas mo, mahal ang mga bilihin, mahal ang hotel. Mura naman ang hotel doon. Meron akong nakuha nga doon dati, 700, 800, 900. Oo, ang kwarto nila. So sobrang mura naman nun. Sobrang mura lang yun. So ano pa? Yun, ano ba si Puerto Galera? Ito nga, kalmado. Kalmado, hindi siya chaotic, hindi siya masyadong crowded. So tama lang. Tapos halinis naman sa dagat, okay, garantisado. Commendable ang kalinisan sa tubig ha. Pero dito sa buhangin hindi siya ganun kalinis kasi may mga plastic waste materials, mga ganyan. Kaya masasabi mo na parang hindi yata worth it. I mean, okay naman, worth it naman kung pag-iisipan natin na entrance fee yung 120 pesos para sa isla nila na dinadaanan sa pangalan na environmental fee, 120, no? So 30 pesos lang pinagkaiba or yung difference sa Boracay. So hindi siya worth it kung ang pinaka-purpose talaga is for cleanliness, kaya environmental. Pero parang hindi naman masyadong na-protect. Diba? Medyo chill lang dito. Hindi siya ganun ka-chaotic, crowded. So tama lang. Sa pagkain pala, tayo dito. Yung tuna, bili tuna. Grilled or sabaw. Pili lang. 700 pesos yung parang okay lang naman, no? Tama lang yung 700 para sa ganung laki. Siyempre resort na to dito, mas mahal. Malamang negosyo. So lakad lang dito sa pinakadulo para makita ho natin yung buong biwok nila. Hindi siya ganun ka-romantic na lugar. Ano lang siya, wala lang, ordinary lang siya. Dagat, may mga tindahan, resort, hotels, restaurants, mga pub house, beer house, yan. Yun lang yung dito. Yun lang yung view. Hindi siya yung gagaya sa Bohol na kahit paano maramdaman mo talaga yung serenity. Hindi yung yung beauty ng lugar ng talaga, yung mafe-feel mo yung very romantic. Oo, perfect place talaga siya sa mga mag-irog, mag-asawa, pamilya, magbarkada, lahat-lahat, no. Ang Bohol. Same din sa Boracay.
Sa Boracay naman pag gantong oras gabi, hindi naman na siya ganun ka-romantic. Hindi na romantic ang Boracay pag gantong oras kasi nga magsisimula ng magdidiskuhan, alak, inuman ng mga tao. So maganda lang sa Boracay pag araw, sa kailang Watsan Beach kapag araw. So, kung gusto mong medyo romantic, doon ka sa may Barangay Bulabog. Yung sa likod, may mga doon, air water activity. Ano ba tawag doon? Air gliding, hindi rin naman air gliding yun, paragliding. Basta. Oh, yun makita ko ninyo doon sa yung imbis na surfing. Kasi pag surfing, walang walang parachute. Basta yun. Pagpasensyaan nyo na kung hindi ko mahanap yung pinaka right term. Hindi ko alam kung ito ba ang senaryo ngayon sa Puerto Galera. January last week of January 2026. So ito ay masyadong masyadong kaunti yata ang mga dito, turista, mga bisita nila. So ibig sabihin baka mahina o sadyang ganito kapag ganitong buwan. Hindi siya peak season. Kasi ang peak season na dito ay March, April, May, June. Kasi sa Boracay, grabe. January, pero dami pa rin tao. Sabagay, mga foreigner, hindi naman niya kagaya sa mga Pilipino na nag-iipon talaga para pang gala. Tapos magumala, ipon ulit, gala ulit, parang gano'n, no? Tapos, ang mga foreigner, hindi sila kagaya sa mga Pilipino na magtatrabaho January, tapos December, gagastos ng pera. Basta maraming gastos sa mga Pilipino kapag Pasko, New Year. Paregalo, mga daming inaanak. Oh, 'di ba? Ganyan ang mga kulturang Pilipino. So maaring hindi ganyan ang mga foreigners kaya kahit pa January, may pera pa rin sila. Oh, ito yung pinakadulo ng Baywalk. Baywalk kung tawagin ko sa sarili ko lang. Akin lang 'yun, baka may ibang pang term dito. Sa mga taga Puerto Galera. Di ba? Parang siya, mini Bohol. Maliit lang siya na beach resort. So ito yung ilog na sinasabi ko sa inyo. So parang filter lang niya yung tubig, putang dagat sa buhangin. We're waiting time after time. Yeah, so yung ambiance ha, ito yung vibes ambiance. So boring. Oo. Hala, nangisda. Galing. May dito, mangingisda. Pwede pala. Baling tawag sa amin yan sa Davao. Oh, sa Davao baling tawag namin diyan. Malaki ang mata. Ito, malaki din. City lang. City. So anong kuha nun? Yung tambay, kuha ba? Hindi, bawal. Oh. So yun din sa amin, hindi rin kuha ang tamban. Basta city ang mata, lumahan, tulikan, Okay. puslo. Asan ang katapat dito? Doon. So ilang kayo katao? 5. So malaking to. Kasi kami 5-4 lang eh. Kayo 6. Ito yung may nagbabayte. Okay. Tapos yung sharing namin, kuhaan ng expenses, tapos ang matira 40-60. 60 sa may-ari, 60 sa amin na mga naghihila. Wala na kayong gayon. Ha? Nahina kasing humuli ito.
So paano yung yung hatian? Pagka huli namin isang timba, wala na ang may-ari ng lambat, basta pare-parehas na. Ah, okay. Yun, pang-ulam lang ang hinaharap namin dito. Hmm. Pagka ang huli mga 50 kilos, yun, saka magkakaroon ng Hatian. Basta sa amin, maliit o malaki ang kuha, ganun talaga. 60-40. Eh di, tanggalin mo na yung expenses, Oo. gasolina lahat, kain. Oo. Tapos yung natira, titimbangin, 40 sa may-ari, 60 para sa mga naghihila. Totoo yun. Ah. Ay, panghanap buhay talaga yung... O, panghanap buhay talaga yun. Dito sa amin wala nang ganyan dito. Pwede makisali? Hindi, wag na. Sana jackpot, no? Sana jackpot. Tulingan. Iyan, oh. Oh, yun yung dito, yung vibes, Hello, ma'am. Twice a year nandito kami. Twice a year. Maganda. Ibig sabihin maganda kasi binabalik-balikan, no? Oo. Ayan. Mas. Tinitirahan namin, tahimik. Okay, okay. Meron kayong suki, ganun. Nice. O, diba? Sabi ko sa inyo, no? Yun ang isa sa ambience dito, tahimik. Maaring boring sa iba, pero tahimik ang hanap ng iba dito dapat pupunta. Sige, dam. Thank you. So, ganun yun, no? Sa iba, bland, boring, pero sa iba, gusto nila kasi peaceful. Pero sa akin, boring siya na parang, hindi naman katahimik ka nakahanap. Pero di ako naghahanap ng gulo. Siyempre, grabe naman kayo. Kung ba yung akin lang, actually wala akong hinanap. Hindi ako naghahanap ng gulo. Chaotic, yung mga ingay. Wala akong hinahanap na gano'n. Hindi rin ako naghahanap ng kalmado or peaceful or peace or yung ganong mga vibes, no? Ang aking ginagawa ay exploration lang, no? So, kung ano man ang meron doon sa lugar na madadatnan ko, yun. O, yun na yung magiging natin. Bit-bit na alaala, memories and experience. So, ano man, goods man o hindi, no? Maganda man o hindi, basta lang tayo dito. Sumubok lang, no? Exploration. So, sige, tanongin niyo ako, kung ako'y babalik dito sa Puerto Galera, bakit? Ano ang rason? Or ano yung magiging rason? Ano kaya ang maaaring rason na ako'y babalik ulit dito? Siguro, babalik ulit ako dito kasi accessible siya from Manila. Imbis na mag-Zambales, imbis na mag-Batangas, dito na ako. Mas malapit siya. Kasi 3 hours Manila to Batangas and 1 hour to isla ng Mindoro, Puerto Galera. So yan yung magiging rason ko, ha. Kung kayo may natatanong dyan sakali, o kahit sa sarili ko na lang, kahit walang magtanong. Kung ako may babalik dito sakali, yun na nga ang nagiging rason natin. Accessible siya. Dagat. Pero hindi rin dagat, Di ako matakot sa dagat. Nung bata, oo, pwede. Kasi alam naman natin pag bata, wala tayong pakialam sa natin, balat, sa kalusugan. Ngayon kasi patanda na patanda, no? We're not getting younger. So yung immune system natin pahina ng pahina. Hindi na nga tayo naliligo araw-araw, no? Kasi nga di na kaya ng immune system natin. Tsaka hindi rin talaga advice na maligo araw-araw. So yun lang, parang lakad-lakad lang, ganyan, tingin-tingin, viewing, ganyan, titingin sa mga lugar. So kung i-compare ko siya sa Bohol, Boracay, of course, I find it boring. Pero hindi siya big deal sa akin, ha. Wala akong problema doon. Boring man siya o maingay, masaya. That's not the point. Basta ako'y pumunta dito para lang makita ng bagong lugar, exploration. So far kasi ang hindi ko pa napuntahan ay ang Mimaropa. Napuntahan ko na yung El Nido, Coron and Puerto Princesa, pero hindi ko na i-vlog kasi that time, na-vlog ko naman sana siya back in 2016, pero nga lang yung cellphone ko na, yung cloud phone, kahit pa sabihin natin na pixelated, pero okay sana yun, no? Meron sana tayo talagang remembrance. Ang problema lang ay nawala. Nahulog yung cellphone from 4th floor na aking tinitirhan somewhere in QC. Tapos yung pagkahulog, siyempre 4th floor yun, di na gumana. Nawala yung kanyang screen, yung LCD. So anong nangyari, hindi na ma-open. Wala siyang memory card kasi naka-built-in nga yung yung internal storage. Naka-internal storage siya. So, wala, hindi ko makuha, ma-extract yung videos kahit paano. Kahit pa sabihin pixelated. Compare ngayon, ha. Pero that time, cloud phone. Magandang klase yun ng cloud phone na nabili ko.
So sa Mimaropa, yun yung napuntahan ko pa lang so far, Palawan. At ito first ever ang Mindoro. So meron pa akong meron pa akong Marinduque and Romblon. Kasi ano ko talaga interest ko talaga sa buhay ay maikot lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Hindi man lahat ng probinsya, at least lahat ng rehiyon. Ilan ba? Meron tayong rehiyon dito. 17 regions. So sa Luzon, meron tayong CAR or Cordillera Administrative Region. Nasubukan na rin natin ang Central Luzon. Meron tayong Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa. Pero ano pa lang, Mindoro and Palawan. Ang tsaka Ro, wala pang Maro. Bicol Region, tapos na, ikot ko na yan. Na-vlog ko na rin kahit paano. Pero Bicol and Albay pa lang tsaka Sorsogon. Katanduan sige lang. Tingnan pa natin, basta sipag at syaga lang para magkaroon din ng marami talagang resources para yumaman lalo at lalong mayroon tayong chance na maglakbay buong Pilipinas. O ano pa? Boring sa iba, boring man sa akin, pero yung si Madam na kausap ko, pabalik-balik siya twice a year sa lugar kasi daw peaceful ang kanilang tinitirhan dito. O, di ba? Yun ang punto. Hindi na ako mamimili ng mga damit. Hindi ko rin naman masusuot lagi. Like, okay na to, may picture ako dito, selfie. Serves as good, siya, remembrance and memory. Okay na, no? So, ito na yung daan palabas. Ito sa picture, edited lang siya. Pinatingkad lang ang kulay. Pinatingkad na yung contrast, saturations, no? So, tinaasan ang saturation kaya yung kita mo yung yung dagat, yung beach, yung sand nila mukhang maputi masyado, pero in reality hindi. Tama lang, hindi siya maitim, hindi siya maputi. Basta tama lang talaga siya. Hindi niya abot ang level ng Boracay, ng Bohol, kahit sa Bohol lang, no. Parang kalahati. Puti kasi sa Bohol talaga eh. Tapos pino din. Yun nga lang sa Bohol, may mga parang bato-bato at lupa, parang mga ganyang parte pa. Hindi kagaya sa Boracay, talagang white as in white talaga siya. So, ano lang yan, edited. Sa mga gatong buhangin, parang may kabuhangin siya sa Samal, ganyan. Anyways, we're done. Thank you for watching. Bye bye and ingat.